Ibinunyag ni Trump ang kasinungalingan ng rehimeng Kubano sa pamamagitan ng paglalantad ng matagal na itinatagong kontradiksyon ng diktadura. Habang sinisisi ng mga pinuno sa Havana ang Estados Unidos sa lahat ng problema sa isla. Ang mga direktang kamag-anak na malapit sa kastrismo ay nakatira sa Florida, naglalakbay, tinatamasa ang kalayang Amerikano at iniiwasan ang kahirapan ng mga Kubanong tao araw-araw. Mayong Lunes, 8 ng Hunyo 2026, lalong lumalakas ang kaso matapos ang bagong opensiba ng Washington. Laban kina Miguel Diaz-Canel, Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espim at mga panggalang konektados sa pamilya Castro. Nakaapekto ang presyon ni Trump sa pera, turismo, internasyonal na card, dayuhang kumpanya at pati na rin sa moral na imahe ng rehimen. Ang biyena ni Alejandro Castro, Espim, matibay na tao ng intelihensya ng Cuba at anak ni Raul Castro ay nakatira sa Ayalea, sa puso ng Cuban exile. Sa US, habang ginagamit ng diktadura ang anti-Amerikanong diskurso para manatili sa kapangyarihan sa Havana. Ano ang itinatago ng elitistang Cuban? Bakit siya tumakas sa Estados Unidos? Paano ginamit ni Trump ang hipokrisyang ito laban sa rehimen? Ikukuwento ko na sa'yo lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang opensiba sa isang mas sensitibong bahagi para sa diktadura. Magsisimula na ngayon. Nagpatupad ang gobyerno ni Trump ng bagong parusa laban sa mga pangunahing tao ng rehimeng Cuban at pinalawak ang paghihigpit sa mga estrukturang konektado sa militar ng isla. Sa listahan ay sina Miguel Diaz-Canel, ang asawa niyang si Liz Cuesta, anak-anakan na si Manuel Anido Cuesta, si Alejandro Castro Espim at Raul Alejandro Castro Calles, anak ni Alejandro. Isinama rin ang mga entidad na konektado sa aparatong politikal at militar ng Cuba. Hindi lang ito simbolikong hakbang. Ipinagbabawal nito ang mga ari-arian sa Amerika, nililimitahan ang pinansyal na operasyon at tinatakot ang mga kumpanyang gustong makipagnegosyo sa pamahalaang Castro. Diyan, nagsisimulang gumuho ang naratibo ng diktadura. Lagi namang sinusubukan ng rehimen na ibenta ang ideya na ang Estados Unidos ang panlabas na kaaway, ang may kasalanan sa kahirapan, sa mga brownout, sa kakulangan ng pagkain at sa pagbagsak ng isla. Pero si elitang komunista ay hindi namumuhay gaya ng ordinaryong Cuban. Habang ang karaniwang manggagawa ay nakakaranas ng pila, brownout at mababang sahod, namumuhay naman sa Miami, Madrid at iba pang marangyang lugar ang mga pamilyang konektado sa mga pinuno ng rehimen. Laban sa Washington ang pananalita, pero nasa Estados Unidos din ang kanilang kanlungan. Ang pinakamalakas na kaso ay kinasasangkutan ni Ana Anadiz Cardero Pacheco, ina ni Ana Anali Lilian Rueda Cardero, asawa ni Alejandro Castro Espim. Ayon sa ulat na inilatala ng Martin Noticias, dumating siya sa Estados Unidos gamit ang tourist visa. Pagkatapos ay ilang taon siyang pabalik-balik at nakuha ang permanenteng paninirahan noong 2023 sa pamamagitan ng Cuban Adjustment Act. Mula noon ayon sa mga nailatalang impormasyon, patuloy pa rin siyang bumibiyahe papuntang Cuba. Ang isa pang anak na babae, si Mulicel Rueda Cardero, ipag ni Alejandro Castro Espim, ay nakatira rin sa timog ng Florida at mayroon na raw siyang American citizenship. Ang dalawa ay konektado sa Hialeah, isang lungsod na kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalalaking komunidad ng mga Cubanong exile sa Estados Unidos. Mabigat ang kontradiksyon dahil si Alejandro Castro Espim ay hindi basta-bastang tao. Anak siya ni Raul Castro, matagal na nga sa aparatong pansiguridad ng Cuba at maimpluwensya sa estruktura ng kapangyarihang pumapalibot sa diktadura. Habang siya ay sumusulat, lumalabas sa mga kaganapan at pinanghahawakan ang isang matigas na paninindigan laban sa Estados Unidos, ang kanyang pamilyang politikal ay tinatamasa mismo ang sistemang inaatake ng rehimen sa publiko. Ito ang panlilinlang na sinisikap pabagsakin ni Trump sa paglalagay ng pamilya Castro at tauhan nila sa totoong presyon. Ipinakita rin ng investigasyon ang nakaraan ng pamilyang Rueda Cardero sa rehimen. Amanina Ana Anali et Meurice si Hugo Leandro Rueda Homahon, isang koronel na kaugnay ng revolusyonaryong sandatahang lakas ng Cuba at militar sa silangan ng isla. Ipinakilala siya bilang pinagkakatiwalaan ng kastrismo na may mahabang kasaysayan sa mga estrukturang sumuporta sa rehimen. Ang pamilya na ngayon nakatira sa Estados Unidos ay hindi galing sa liblib o napabayaang lugar ng Cuba na sumasalungat sa palusot ng diktadura.
Hindi ito tungkol sa mga karaniwang Kubano na tumatakas sa kahirapan para maghanap ng kalayaan. Ang pinag-uusapan dito ay ang pamilya ng mga taong konektado sa tuktok ng sistema na gumagamit ng pintuan ng Amerika. Habang patuloy na pinipigil ng rehimen ang mga kalaban, pinatatahimik ang mga mamamahayag, kinukontrol ang mga negosyo at ginagamot ang makinarya ng Estado para payamanin ang sarili nilang elite. Walang ganitong pagpipilian ang mga Cuban. Ang pumupuna sa diktadura ay nakararanas ng panggigipit, pagmamanman at takot. Ang mga nasa bilog ng kapangyarihan ay malayang gumagalaw, nakakabiyahe, pwedeng manirahan sa ibang bansa at laging konektado sa Havana. Nagdudulot na ng epekto ang pressure sa ekonomiya. Umatras ang mga dayuhang kumpanya na konektado sa turismo at mga serbisyong pinansyal matapos ang executive order na nilagdaan ni Trump noong ika-1 ng Mayo, 2026. Numayo ang mga hotel chain tulad ng Blue Diamond at Iberostar mula sa mga estrukturang konektado sa militar na konglomerado na GAESA. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Cuba na hihinto ng operasyon ng Visa at Mastercard sa isla dahil sa panganib ng mga parusa na konektado sa Fincimex na kaugnay ng sistemang kontrolado ng militar. Tinatamaan ng hakbang na ito ang rehimen sa pinaka-apektadong bahagi. Ang Cuba ay umaasa sa turismo, mga remittance, mga panlabas na operasyong pinansyal at mga dayuhang kumpanya upang suportahan ang isang ekonomiyang halos nalulunod na. Kapag tinarget ni Trump ang GAESA, tinatamaan niya ang mekanismong sinasabing isa sa pinakamalaking kontrol sa ekonomiya ng diktadura. Hindi ito atake sa karaniwang Cuban. Ito ay atake sa makinang namamahala ng mga hotel, pera, kumpanya, card at mga pribilehiyo habang ang mga tao ay namumuhay sa kakulangan. Inasahan na ang reaksyon ng Havana. Tinawag ng gobyernong Cuban na agresyon ng mga parusa, binanggit ang soberanya at sinubukang gawing biktima ang mga pinatawang summit. Pero ang problema ay mas mahirap nang itago ang katotohanan ngayon. Paulit-ulit na inulit ni Manuel ang anti-Amerikanong talumpati. Para kay Liz Cuesta, malaking karangalan ng mapasama sa listahan kasama si Diaz-Canel. Maaring akusahan ni Bruno Rodriguez ang Washington ng pang-ihimasok pero ibang naiwan na imahe. Bumabatikos sa publiko ang mga elitista ng rehimen sa Estados Unidos pero doon din sila tumatakbo para sa seguridad, kaginhawaan at kinabukasan. Si Manuel Anido Cuesta ay sumali rin sa gitna ng opensiba. Anak siya ni Liz Cuesta at stepson ni Miguel Diaz Calderon. Ang pagkapasama niya sa listahan ng mga parusa ay nagpapakita na pati pamilya, malalapit na kaalyado at mga taong konektado sa rehimen ay tinitingnan na rin ng Washington, hindi lang mga opisyal. Mahalaga itong pagbabago. Laging tinatago ng diktadurang Cuban ang kapangyarihan sa mga kamag-anak, kumpanyang tagapamagitan, estrukturang militar at kaalyadong pang-ekonomiya. Ngayon, malinaw ang mensahe ng Amerika. Binabantayan na rin nila ang apelyido, koneksyon sa pamilya at benepisyong pampolitika. Si Raul Alejandro Castro Cais, anak ni Alejandro Castro Spin, ay sinama rin sa listahan. Lalo nitong pinatindi ang opensiba dahil hindi lang sa lumang henerasyon ng kastrismo nakatuon ang pressure. Umaabot ito sa mga tagapagmana, batang operator at mga maaring magpatuloy ng negosyo o impluensya sa isla. Ang dinastiyang gustong gawing pag-aari ng pamilya ang Cuba ay ngayon hinaharap ang pressure na lagpas sa henerasyon. Hindi lang ito tungkol sa may nakatira sa Estados Unidos. Ang problema ay ginagamit ng elitistang kastrista ang kalayang Amerikano habang hinahatulan ng rehimen ang parehong kalayaan para sa sariling mamamayan. Ngayon, habang tumututol ang Havana sa mga parusa, nakikita ng mundo ang larawang gustong itago ng rehimen. Ang elitistang komunista ay nagsasalita tungkol sa revolusyon para sa bayan, pero pinipili ang kalayaang Amerikano para sa pamilya nila. Ako si Milson Alves, internacionalista at ministro. Layunin kong bigyan ka ng totoong balita araw-araw. May mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.